Kahit labag sa kalooban ko ay binenta kong sarili ko upang may pambayad sa matrikula. Isang gabi lang dapat yun, isang kapalit ng diploma. Ngunit hindi ko alam, sa gabing yun din makikilala kong lalaking magpapabago pala ng buhay ko. Ang lalaking may pusong yelo. At ito ang kwento ng buhay ko. Hindi alam ni Almara Dizon kung ilang gabi na nga siyang halos walang tulog. Sa umaga nagtatrabaho siya bilang waitress sa isang maliit na cafe sa tabi ng university. Sa hapon nag-aalok ng photocopying service sa mga kaklase. Sa gabi naglilinis pa ng opisina ng mga profesor para lang may pandagdag sa upa. Hanggang kailan kaya ganito? Bulong ni Almara habang naglalakad pa uwi dala ang lumang backpack na halos punit na nga sa bigat ng mga papel. Final semester na niya sa kolehiyo, konting kembot na lang graduate na siya. Pero parang lahat ng problema sabay-sabay. Kailangan niyang bayaran ng graduation fee, thesis printing, clearance at uniform. Kung pagsasamahin lahat higit 10,000 o mas higit pa, isang halaga na parang imposible para sa isang tulad niya. Pagdating sa maliit na inuupahan ni Almara, agad nga siyang humilata sa papag. Wala siyang aircon ni ventilador nga, hindi gumagana. Binuksan niya ang cellphone niya. Tanging luxury na meron siya. Binasa niya ang isang message na mula nga sa kaklase niyang medyo liberated at sanay sa easy money. Almara, gusto mo ba ng madaling racket? Isang gabi lang tapos solve lang tuition mo. Kahit anong kayod kalabaw mo, hindi mo kikitain kaagad ang malaking halaga na pera. Napakunot noon nga na nga lamang si Almara. Anong klaseng racket? Escort, VIP client, malinis at malaking bayad, 100K. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Almara. Hindi siya liberated na babae at ni minsan hindi niya naisip gawin yon. Pero 100,000? Isang gabi? Kaya niyang tapusin ang lahat ng problema niya. Hindi Almara. Bulong at umiiling pa nga na saad ni Almara. Pilit kinukumbinsi ang sarili. Hindi mo to kailangan gawin. Tumawag si Lira. Hindi agad sinagot nga ni Almara dahil nagdadalawang isip pa siya. Ngunit sa huli ay sinagot niya. Girl, sure ka ba na ayaw mo? Sayang naman kung tatanggihan mo ang alok ko. 100,000 Almara. Solve na solve ang mga problema mo sa bayarin. Bungad na saad nga ni Lira. Tahimik lang si Almara. Sa kabilang linya, dinig niya ang boses ni Lina na confident at sanay na nga sa ganoong gawain. Think about it. Ang 100K Almara, magagamit mo sa future mo. Wala namang makakaalam kundi tayong dalawa lang. Dugtong pa nga nito bago pinatay ang tawag. At sa gitna ng katahimikan tuluyang napaluha si Almara. Ang luha, hindi dahil gusto niyang gawin yun, kundi dahil alam niyang wala nga siyang choice. Kailangan niyang makapagtapos dahil yun ang gusto niya at ipinangako bago mamatay ang ama sa sakit. Tinext ni Almara si Lira, napayag na nga siya at agad naman nag-reply si Lira kung saang hotel at anong room. Kinagabihan nakasuot nga si Almara ng itim na bestida. Simple at disente. May suot siyang maskara para hindi makilala. Nanginginig ang mga kamay niya dahil sa kaba at takot. Tama ba to? Tanong niya sa sarili habang tinititigan nga ang sariling refleksyon sa salamin. Hindi siya mukhang escort, mukha lang siyang isang batang babae na napilitang maging matanda dahil sa buhay. Pagdating sa Grand Nibaco Hotel, sinalubong nga si Almara ng receptionist at agad niya namang sinabi ang room number at dinala siya sa 11th floor. Room 1807, ma'am. Saad ng babae tumalis na. Huminga si Almara ng malalim. Kumatok siya ng 3 beses. Pagbukas ng pinto isang lalaking bumungad, matangkad, nakaitim na suit at malamig ang mga mata. Si Sandro Montemayor. You are late. Malamig na saad nga ni Sandro habang nakatingin sa relo. Pasensya na po na traffic lang.
Mahinang tugon naman ni Almara. Hindi nagsalita si Sandro sa halip tumalikod na nga lamang ito at naglakad na nga kaya sumunod si Almara at siya nang nagsara ng pinto. Nanlalamig na ang buong katawan ni Almara dahil sa kaba at takot. Nagdadalawang isip pa nga kung tatakbo palabas, ngunit pinatatag niya ang sarili na manatili sa loob para nga sa magiging kinabukasan niya. Sobrang tahimik sa loob ng silid. Walang ibang marinig si Almara, kundi ang malakas na tibok ng puso niya. Drink, if it helps you relax. Alok nga ni Sandro. Umiling si Almara. I'm fine. Tumitig si Sandro kay Almara na para bang sinusuri kung totoo. You don't belong here. Saad nga nito sa malamig na boses. Po? Umiling si Sandro at ngumisi. Or maybe, paraan mo to para makuha ang loob ng biktima niyo. But sorry to say, hindi ako to. Parausan lang kayo at kapag tapos na, isa na kayong basura na itatapon. Mahigit ni Almara ang hininga. Parang binuhusan nga siya ng malamig na tubig dahil sa sinabi ng lalaki. Ngunit hindi nga siya lumaban na tumimik. Hindi niya kailangan patulan ng lalaki. Isang gabi na magpapakababa nga siya ng pagkatao upang mabago ang takbo ng buhay niya. Lumapit si Sandro kay Almar at marahas nga inalis ang maskara kaya napaatras si Almara. Sinisiguro ko lang na hindi mo kang bruhang ikakama ko ngayong gabi. Paliwalang saad nga ni Sandro. Pinigilan ni Almara na maiyak kaya saglit nga niyang pinikit ng mariin ang mga mata. Magubad ka at sumayaw sa harapan ko. Utos nga ni Sandro na nakaupo na nga lamang sa sofa nang nakadekwatro habang may hawak na wine glass na may lamang alak. Nagatubili si Almara. Ngunit wala siyang choice, kundi ang sumunod. Dahan-dahang inalis niya ang damit, tanging underwear na lang ang tinira. Alisin mo lahat. Gusto kong makita. Nahubot-hubad ka. Nanginginig ang mga kamay na inalis nga ni Almara. Ang natitirang saplot sa katawan. Parang nais niyang lumubog sa kinatatayuan dahil sa hiya. Titig na titig si Sandro sa hubad ng katawan ng dalaga na halatang naiilang. Now dance. Sad pa nga nito. Dahan-dahan sumayaw si Almara kahit hindi siya marunong sumayaw, ngunit malambot ang katawan niya habang gumigiling. Bigla namang sinilaban ng init sa katawan si Sandro habang pinagmamasdan, sumayaw ang dalaga. Gigil na tumayo si Sandro at itinulak sa kama si Almara. Nagmamadaling hinubad ni Sandro ang saplot sa katawan at nawala sa isip na gumamit ng kondom at agad na inararo ang dalagang sobrang pula ng mukha. Noong una, gulat na gulat si Sandro dahil birhen pa ang babae, ngunit dahil dala sa init ng katawan, baliwalang pinagpatuloy nito ang pag-araro sa dalaga upang mailabas ang init ng katawan. Pagkatapos, mailabas ni Sandro ang init sa katawan, tumayo ito at baliwalang naglakad papunta sa banyo. Nang makapasok ang lalaki agad, pinakawalan ni Almara ang mga luha na kanina pa nais kumawala. Kahit sobrang sakit ng katawan, tumayo si Almara at nagbihis. Tumingin siya sa lamesa na may nakapatong puting sobre, kinuha niya ito at naglakad palabas ng kwarto. Tahimik lang si Almara habang nakasakay sa taxi pa uwi. Ang malamig na hangin sa bintana, ramdam niya hanggang sa buto. Parang gustong lunurin ng hangin ang bigat na kanina pa nakapatong sa dibdib niya. Habang tinitingnan ni Almara ang sobre ng pera sa kanyang bag, unti-unting tumulo ang luha niya. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matuwa o mandiri sa sarili. Magagamit ko to. Makakagraduate ako. Bulungan ni Almara para kahit papaano pag-aani ng dibdib. Pero kahit ilang beses sabihin ni Almara hindi niya makumbinsi ang puso niya na sobrang bigat na parang sasabog na. Lumipas ang ilang araw. Si Almara pilit bumabalik sa normal. Pumapasok pa rin sa cafe, ngumingiti pa rin sa mga customer. Kahit nasa loob niya, ay wasak na siya.
Hindi niya alam ang pangalan ng lalaking yun. Hindi niya alam kung saan ito nakatira o kung sino talaga ito. Lumipas ang mga buwan, sa wakas nakagraduate na nga si Almara. Ngunit isang linggo, matapos ang graduation, nagsimula siyang makaramdam ng kakaiba. Madaling mapagod, nasusuka, hilo at walang ganang kumain. Noong una akala nga niya stress lang. Pero nang hindi na nga niya makontrol ang pagsusuka, nagpasya siyang bumili ng pregnancy test. Nanlamig ang buong katawan ni Almara nang makitang 2 linya. Ibig sabihin positive. Hindi pwede. Bulong ni Almara habang nanginginig. Ngunit wala nang magagawa si Almara. May buhay ng sanggol sa sinapupunan ninja. Mauudlot pansamantala ang pinapapangarap niyang maging guro. Magtratrabaho muna siya, pandagdag sa natira niyang pera para sa panganganak. Kinabukasan, maaga palang nag-ayos na si Almara para mag-apply sa isang mamahaling restaurant. Dasal niya na sana matanggap siya dahil malaki-laki ang kita doon. Kailangan niya magtrabaho dahil hindi na sapat ang natirang pera para pagbubuntis at panganganak niya. Nang makarating si Almara sa restaurant, agad siya na interview at nakapasa. Waitress na lang ang hiring, kaya kinuha na niya. Pansamantala lang naman hanggang sa makaipon siya. Bukas na ang start ng trabaho niya, 6:00 ng umaga hanggang 4:00 ng hapon, kaya kailangan niya maagang matulog dahil maaga ang pasok niya. Mabilis na lumipas ang mga buwan na pagtratrabaho niya. Medyo halata na ang tiyan dahil 5 buwan na ito. Payat siyang babae, kaya halatang halata ang nakaumbok niyang tiyan. Mabuti na lang mabait ang may-ari, hinayaan siya magtrabaho kahit buntis siya. 2 buwan na lang. Titigil na ako sa pagtatrabaho. Kabit ka lang dyan, anak. Kausap nga ni Almara sa tiyan habang inhimas. Habang dala ni Almara ang tray, may ihahatid sa customer. Natigilan siya dahil naroon nga sa lamesang pagdadalahan niya ng orders. Ang lalaking naka one night stand niya. May kausap tong isa pang lalaki. Nang makalapit si Almara, dahan-dahan na inilapag niya ang orders. Dasal niya na sana hindi nga niya mamukaan ito. Nang biglang, buntis ka? Napalingalinga sa Almara. Nagbabaka sakaling hindi siyang tinatanong ng lalaki, ngunit malayo ang lamesa at hindi naman maaari na ang kaharap nito ang tinanong dahil lalaki rin. Hindi sumagot si Almara dahil baka nagkamali lang siya ng pagkarinig. Akmangalis na nga sana si Almara, ngunit napahinto siya nang magsalita ulit ang lalaki. Buntis ka? Sagutin mo ang tanong ko. Dude, kilala mo ba ang waitress na to? Tanong ng kasama nga ni Sandro. Ngunit hindi sumagot si Sandro, sa halip tumingin ito kay Amara. Oo. Tumayo si Sandro at hinawakan nga sa kamay si Almara at naglakad na nga sila palabas ng restaurant. Hindi nakaangal si Almara dahil mabilis ang bawat akbang ng lalaki. Huminto sila sa parking area. Bakit mo ako dinala dito? May trabaho ako. Matari na saad naman ni Almara. Gisad, buntis ka. Sino nga ma? Ako ba? Dire-diretsong tanong nga ni Sandro. Hindi sumagot si Almara na natiling nakatitig nga sa mukha ng lalaki. Sumagot ka. Ako ba ang ama ng dinadala mo? Oo. Ano naman sa'yo? Wala naman to sa plano mo, diba? Sagot ni Almara na hindi maiwasan nga ang magtaray dahil naalala niya ang mga masasakit na salita na sinabi nga noon ng lalaki. Napamura na nga lamang ito. Anong-ano naman sa akin? That's my child. Kasalanan ko to. Hindi kasi ako gumamit ng proteksyon. Bakit ba naging tanga ako ng gabing yon at nawala sa isipan ko? Eh di ang isipin mo na lang. Hindi mo siya anak. Hindi yung nagbumura ka dyan. Hindi pa ba sapat ang mga masasakit na sinabi mo noon? Sad nga ni Almara na puno ng hinanakit. Hindi niya alam kung bakit bigla siyang naging emosyonal at nais sumbatan ng lalaking kaharap. Natigilan naman ng lalaki at kumalma kahit papaano dahil nakita nito
na naiiyak na nga si Almara. Wala naman akong hinihingi sa'yo. Isipin na lang natin na hindi tayo nagkita. Kaya kong palakihin mag-isang anak ko. I'm not the kind of man who runs away from responsibility. Saad ni Sandro sa malamig na tono. Maaring masama ako sa paningin mo at sa paningin ng iba pero hindi ko hahayaan na malayo sa akin ang anak ko. Desididong saad naman ng lalaki. Hindi mo na kailangan magpanggap na may pakialam ka dahil pareho naman nating alam na isang gabi lang naman yun. Tapos na yun at hindi ko rin naman ginusto yun. Lumipat ka sa bahay ko. Biglang utos nga ni Sandro na parang hawak nito ang sitwasyon. Namilog ang mga mata ni Almara tumiling. Baliw ka ba? Anong lilipat ako sa'yo? Hindi. Ayoko. Susunod ka sa akin sa ayaw at sa gusto mo. Anak ko ang dinadala mo. Sa bahay ka mananatiling kang sa mga anak ka. Tila pinallangan na sa ni Sandro. Napakunot noon naman sa Almara. Wait, kukunin mo ba sa akin ang anak ko? Kinakabahang tanong naman ni Almara. Yes. Bakit? Kaya mong bigyan ng magandang buhay ang anak ko? Kaya mo bang ibigay sa kanya lahat ng pangangailangan niya? Don't worry. Maaari mo namang hiramin sa akin ng bata. Hindi. Hindi ako papayag. Ako ang ina. Mas may karapatan ako. Saad ni Almara. Pero wala kang kakayahan na bigyan ng magandang buhay ang anak ko. Paghahamon naman ni Sandro. Magiging guro ako. Mabibigyan ko siya ng magandang buhay. Palabang saad naman ni Almara. Pero kailan pa? Habang binubuo mo ang sarili mo para maging guro, sinong mag-aalaga sa anak natin? Marami akong pera kaya ipanalo ko sa korte to para mapunta sa akin ang anak natin. Natigilan si Almara at nanlumunga dahil tama naman ng lalaki. Wala siyang laban sa yaman nito at sa kaya nitong ibigay sa kanyang anak. Sige, papayag na ako. Pero sana wag mong ipagkait sa akin ang anak ko. Kailangan niya rin ako bilang ina niya. Pagpayag nga ni Almara dahil napagtanto niya, natama naman ng lalaki. Hindi mo na kailangan magtrabaho pa. Ako nang gagastos sa lahat. Sa check-up mo, mga pangangailangan mo hanggang sa mga anak ka. Tanging tango lang ang isinagot nga ni Almara. Wala na siyang ganang magsalita pa dahil iniisip niyang mawawalay sa kanya ang anak kapag naipanganak nga niya ito. Sakay. Utos nga ni Sandro. Wala sa sariling sumakay na nga lamang si Almara sa kotse. Sa ngayon nahayaan na muna niya maging sunod-sunuran sa lalaki para na rin sa kapakanan nga ng magiging anak nila. Makalipas ang iyang 20 minuto, nakarating sila sa malaking bahay ni Sandro. Namangha sa Almara sa laki at modernong bahay ng lalaki na siguradong hindi biro ang halaga. Mas lalo tuloy siyang nanliit sa sarili. Baka magalit ang girlfriend mo dahil inuwi mo ako, sir. Alinlangan na saad nga ni Almara. Wala akong girlfriend. Hindi ko kailangan ng partner sa buhay, pare-pareho lang naman kayo. Mukhang pera. Don't call me sir, Sandro na lang. Natamaan nga sa Almara dahil binenta niyang sarili sa ngalan ng pera, pero no choice lang naman kasi siya. Dahil gusto niyang makapagtapos at makaahon sa hirap. Iba-iba naman ang rason kung bakit kailangan ng tao ng pera, sir. Pareho lang. Nakakalimutan niyo kung sino kayo dahil sa pera. Ikaw, binenta mong sarili mong dangal dahil sa pera. Para ano? Para makaahon. Wala ka na bang ibang maisip na ibang paraan? Hindi mo alam ang kwento ng buhay ko, sir. Kaya sana wag mong husgahan ang buong pagkatao ko. Mga babae talaga. Puro dahilan, puro sa madaling paraan. Bulong nga ni Sandro at nauna na ngang pumasok sa loob ng bahay. Sumunod na nga lamang si Almara. Mukhang kailangan niyang habaan ng pasensya dahil kay Sandro. Sumunod ka sa akin. Dadalhin kita sa magiging kwarto mo. Bukas bibili tayo ng mga damit mo at ibang pangangailangan mo. Salamat. Nakangiting saad na nga lamang na Almara. Kailangan niyang pakisamahan ng lalaki dahil ito ang ama ng dinadala niya. Iintindihin na lamang niya ang pagsusungit ni Sandro. Siguro ay may pinagdadaanan nito.
Kung gusto mong kumain, magluto ka na lang. Nasa refrigerator ang mga karne at isda. Kompleto rin ng mga sangkap sa kusina. Walang katulong dito kaya gumalaw ka mag-isa. Tumango si Almara. Sige, kaya ko naman ng sarili ko, sanay na ako. Good, maiwan na kita rito. Saad nga ni Sandro at naglakad na nga ito papunta sa second floor. Dahil naroon ang kwarto nito. Nais maligo ni Almara ngunit wala siyang dalang pamalit. Ang suot niya ang uniform pa sa trabaho. Pinuntahan niya ang kwarto ni Sandro at kumatok nga sa pinto na agad namang bumukas. Yes? Anong kailangan mo? Uuwi na muna ako para kumuha ng damit. Maliligo ako, wala akong pamalit eh. Umiling naman si Sandro. No need. Ang t-shirt ko munang gamitin mo, tinatamad na ako magmaneho. Ako lang ang pupunta. I said no need. Itong t-shirt at boxer ko munang gamitin mo, bukas na tayo pumunta sa bahay mo. Tumango na nga lamang si Almara. Bilang pagsang-ayon dahil sa paraan ng boses ni Sandro, na ayaw nga nito, hindi sinusunod ang sinasabi. Good. Hintayin mo lang ako dito, kukuha ko. Makalipas ang 1 minuto muling sumilip nga, sa pintuan si Sandro iniabot ang t-shirt at boxers kay Almara. Salamat. Sad na lamang ni Almara. Hindi sumagot si Sandro. Isinara nito ang pinto, kaya napabuntong hininga na lang si Almara. Para siyang may kasamang taong hangin na may ugaling yelo ang puso. Naglakad pabalik si Almara sa silid upang maligo na at makapagbihis. Nang matapos maligo, ay nagtungo siya sa kusina upang magluto. Napangiti si Almara dahil kumpleto ang sangkap sa nais niyang lutuin na sinigang na baboy. Sinimulan na niya magluto at nang matapos ay inayos niya ang lamesa para sa kanilang dalawa ni Sandro. Nang okay na ang setup ng lamesa, pinuntahan ni Amara si Sandro. Kumatok ng 3 beses si Almara at makalipas ng 3 minuto, saka palang bumukas ang pinto. Pupungas-pungas pa si Sandro nang buksan ang pinto. Ang mga mapungay nitong mga mata na halatang bagong gising ay tumalim ang tingin kay Almara habang salubong ang mga kilay. What? Inis na tanong nga ni Sandro. Luto ng pagkain, kain na tayo. Kakain ako kung kailan ko gusto. Kumain ka na. Sa susunod, wag mo akong kakatukin para lang kumain. Nakakahiya naman na ako yung mag-isa kumain. Masarap yung niluto kong sinigang na baboy. Nakangiting saad na nga lamang ni Almara na hindi na lang pinansin ang pagsusungit ni Sandro. I don't care. Pabalang nasagot naman ni Sandro ngunit natigilan ito ng kumalma nga at kumalam nga ang sigmura. Pinigilan naman ni Almara ang matawa baka mas lalong mag-alborotong lalaki. Sige na, sabay na tayo. Masama ang malipasan ng gutom. Umingos nga si Sandro ngunit lumabas naman sa kwarto at nauna na nga sa kusina. Kapag hindi masarap ang luto mo, lagot ka talaga sa akin. Pabulong na banta nga ni Sandro, sapat para marinig nga ni Almara. Ngumiti lang si Almara dahil alam niyang masarap siyang magluto na siguradong magugustuhan ni Sandro. Sunod-sunod ang subo ni Sandro nang malasahan ng napakasarap na luto ni Almara. Tila naalala ng lalaki ang luto ng ina noon na ganito ang lasa. Lihim namang napangiti si Almara nang makita kung gaano kagana kumain si Sandro. Bihira lang akong pumuri. Masarap ang niluto mong ganitong sinigang. Ang hinahanap-hanap ng dila ko. Seryosong saad ni Sandro nang matapos kumain. Tumayo si Sandro at tinignan si Almara na natigil nga sa pagsubo. Simula ngayon, ikaw nang magluluto at dito na ako kakain. Napangiti naman si Almara at tumango. Masaya ako na nagustuhan mong luto ko. Umingo si Sandro at tumalikod sabay lakad pabalik sa kwarto nito. Kinabukasan maaga pa lang nagtungo na nga sila sa apartment ni Almara. Pagbukas pa lang ng pinto sinalubong sila ng maliit na espasyo. Tahimik si Sandro habang pinagmamasta ng paligid. Hindi nito mapigilang mapaisip kung paano nakayanan ng babaeng ganitong klaseng buhay.
Mag-isa at buntis pa. Pasensya na kung maliit lang ang bahay ko. Mainit pa. Mahina at nahihiyang sabi nga ni Almara. It's fine. Sagot ni Sandro. Kunin mo ng mahalagang gamit mo. Tumango si Almara. Maupo ka na muna dyan. Habang abala si Almara sa paglalagay nga ng mga damit, sa kahon at ilang mahalagang papeles, maring nakatitig naman si Sandro na may malalim na iniisip. Nang sa tingin ni Almara na wala na nga siyang nakalimutan ilagay sa kahon, nilingon niya si Sandro na nakatitig pa rin sa kanya. Tapos na ako. Naiilang nga na saad ni Almara dahil titig na titig si Sandro sa kanya. Tumayo si Sandro at kinuha ang kahon at walang imik na naglakad palabas ng bahay. Napabuntong hininga na nga lamang si Almara. Kailangan niyang sanayin ang sarili na may kasama siyang hangin na tao. Hanggang sa makabalik sila sa bahay ni Sandro. Wala silang himikan. Nang may lagay ni Sandro ang kahon sa silid nga ni Almara, agad itong umalis na wala man lamang sinabi ni isang salita kay Almara. Mapapanisan yata ako ng laway. Himutok ni Almara. Umupo sa kama si Almara at tumingala sa kisame. Parang ang hirap paniwala na nakatira siya ngayon sa napakagandang bahay. Hindi iisipin kung may tutulong tubig sa bubong kapag uulan o kaya mga dagang parang nagrarambulan. Tumingin siya sa aircon at ngumiti. Dati sirang electric fan lang ang meron ako na parang matatanggal na ang ulo. Ngayon may aircon na. Ang sarap ng feeling. Kahit na pansamantala lang to, masaya na ako naranasan kong ganitong buhay. Naigtad nga si Almara sa gulat nang bumukas ang pinto at tumambad si Sandro na seryoso pa rin ang muka. Magluto ka. Pupunta tayo ng mall para bumili ng mga gamit mo. Matapang na utos nga nito. Pagkatapos ay muling sinarang pinto. Tumayo si Almara at lumabas na nga ng silid at diretsyong naglakad papunta sa kusina. Naabutan niya roon si Sandro. Nakaupo sa silya sa harapan ng lamesa. Anong gusto mong kainin? Kahit ano na. Bahala ka na, just make sure na masarap. Copy po, bossing. Ang ganda ng bahay mo ah. Sinubukan pang makipag-usap. Tumango lang naman si Sandro. Ang laki rin. Parang kailangan mo ng intercom para marinig ka sa kabilang kwarto. Pabirong saad pa nga ni Almara habang nangihiwa nga ng sangkap. Ngunit walang sagot na mula kay Sandro. Baka gusto mong lagyan ng karaoke sa sala, no? Ang tahimik kasi. Parang haunted mansion. Tumingin si Sandro. Bahagyang kumunot ang noo. I prefer to be quiet. Kaya pala parang may sariling climate change dito sa loob. Ang lamig, pati sa ugali. Napatigil nga sa Almara na namimilog ang mga mata nang mapagtanto na nasabi niya ang malakas na yon na dapat ay sa laman lamang ng isipan niya. Oh my God, nasabi ko ba yun talaga ng malakas? Bahagyang napataas ang sulok ng labi ni Sandro. Ngunit hindi halata dahil sa seryoso nga nitong muka. Yes, sagot nga ni Sandro sabay baling ulit sa cellphone. Ay nako, good job, mouth. Parang sinungitan mo na yung may-ari ng bahay. Baka mapalayas ako nang wala sa oras. Bulong pa nga niya. Nag-focus na lang si Almara sa pagluluto. Kumanta pa siya para ganahan magluto. Adobong baboy ngayon, ang naisipan niyang ipatikim kay Sandro na siguradong magugustuhan nito. Hayan, perfect! Palakpak pa nga ni Almara nang matapos magluto. Next time, huwag kang kumanta. Masakit sa tenga. Reklamo naman ni Sandro. Grabe siya. Bakit hindi mo ko kaagad sinuway? Ganito talaga ako kapag nagluluto at naglilinis kumakanta talaga. Hindi ko pa kasi afford yung speaker para sa pagtugtog Saad nga ni Almara. Nang magsimula nga silang kumain, hinintay na nga lamang muna niya ang magiging reaksyon ni Sandro. Ngunit napasimangot na nga lamang siya nang walang pinagbago ang ekspresyon sa mukha ng lalaki. Seryoso pa rin ito habang kumakain. Masarap ba? Nakangiting tanong ni Almara. Excited sa magiging komento ni Sandro. Tikman mo para malaman mo.
Anak nang, bahala ka nga. Baka nahihiya ka lang magsabi na masarap ang luto ko eh. Medyo inis na saad pa nga ni Almara. Lihim na ngumiti si Sandro, ngunit agad ding nawala para hindi makita nga ni Almara. Nang matapos silang kumain, iniligpit na ni Almara ang pinagkainan nila. Nangakmang huhugasan niya ang mga plato, pinigilan siya ni Sandro. You don't need to clean. You're pregnant. May pupunta dito mamaya para maglinis. Buntis man ako pero kaya kong kumilos at maglinis. Hindi naman mabigat yung gawain na to para ikapahamak ng anak mo. Huwag kang OA. Malakas pa ako sa kalabaw. Do you always talk this much? Only when I'm awake. Pabalang nasagot nga ni Almara sabay kindat. Napailing na nga lamang si Sandro. Pero halata sa mata nito na naaaliw nga kay Almara. Nang matapos si Almara, nagtungo na nga sila sa mall para mag-shopping. Biglang nanliit nga si Almara nang pumasok sila sa isang store ng mamahalin at branded. Pwede naman sa Divisoria mo na lang ako bilhan ng mga damit. Hindi dito masyadong mahal ang mga paninda. Ngunit muli walang nakuhang sagot si Almara kay Sandro na diretsyo lang ang lakad. Huminto lang ito nang may tinignan na ngang isang blouse. Gusto mo? Pakita nga ni Sandro sa isang kulay navy blue na blouse. Tinignan ni Almara ang presyo. Halos mahilo nga siya nang makita kung magkano. 5K? Ganitong blouse lang? 50 pesos lang to sa Divisoria eh. Pwede ba itikom mo muna ang bibig mo? Kapag may nagustuhan ka, kunin mo na lang ako ng magbabayad. Kaya wag mong alalahanin kung magkano. Pero wala akong pambayad sa'yo. Magkakaroon pa ako ng malaking utang. Wala akong sinabi na utang mo to. Kunot noong sagot ni Sandro na tila nagtitimpi ng inis. Talaga? Libre? Paninigurado nga ni Almara. Natawa ang sales lady na nakasunod sa kanila. Yes, kaya pumili ka na. Naku, lulubusin ko na to ah. Libre. Tuwang-tuwa na pumili na nga lamang si Almara sa mga damit na nakahilera nga, ngunit napapapikit na nga lamang ang mga mata niya kapag nakikita ang presyo na pang isang buwang gastusin na niya. 2 blouse at 3 sleeveless na shirt ang pinili ni Almara. Hindi na nga niya dinagdagan pa dahil sobrang mahal. Nakakahiya na kahit ang sinabi ni Sandro, pumili lang siya ng kahit ilan at kahit ano. Pero hindi porke libre, aabuso na nga siya sa pagkuha ng damit. Ito lang? Kunot noong tanong ni Sandro. Tumingin ito sa sales lady. Lahat ng kasya sa kanya kunin mo, pati maternity dress at casual dress. Hoy, masyado naman yata yung marami. May mga damit pa naman ako. Saad ni Almara. Hindi sumagot si Sandro, dumiretso ito sa counter para magbayad. Napanganga na nga lamang si Almara sa dami ng shopping bag na lahat ay damit niya. Nang makauwi sila, hindi magkanda ugaga si Almara sa paglagay nga sa loob ng kwarto ng mga shopping bags. Nang matapos ayos ang mga pinamili, pinuntahan ni Almara si Sandro sa sala na abala sa laptop. Maraming salamat sa pinamili mo. Tumango lamang ang lalaki at parang cold pa rin sa kanya. Gusto mo ng juice? Ipagtitimpla kita. Pangalo naman ni Almara. I don't drink juice. Alam mo, ikaw yung tipo ng lalaki na kapag binigyan ng buko, hihingi pa talaga ng straw na metal. Yun ang akala mo. Kaya mo, dati rin ako mahirap pero nagsumikap sa buhay. Namilog ang mga mata ni Almara sa gulat. Umupo siya sa katabing sofa habang nakatitig nga sa seryosong mukha ni Sandro. Talaga? Akala ko talaga. Mula pinanganak ka, mayaman ka. Nais sana ni Almara malaman ang kwento ng buhay ni Sandro, pero hindi na nga ito nagsalita pa. Napabuntong hininga na nga lamang sa Almara dahil sa katahimikan at pagiging cold ng lalaki. Kinuha ni Almara bahagya siyang lumapit kay Sandro para sumilip sa screen ng laptop. Anong ginagawa mo? Tanong nga nito. Trabaho. Ang specific ka. Quarterly financial review.
Saad pa nga ulit ni Sandro. Ah, so numbers. Boring stuff. Saad na lamang ni Almara. Hindi boring ang numbers, depende lang yan. Depende kung sweldo yung bibilangin mo. Exciting yun. Napailing na nga lamang si Sandro pero halata sa gilid ng labi nito na pinipigilan nga ang tawa. Umayos ng upo sa pahabang sofa si Almara at humiga kasabay kuha nga sa cellphone. Naglag pa nga ang utak niya. Makalaro na nga lang ng Candy Crush, bulong ni Almara. Makalipas lang ng ilang minuto habang naglalaro si Almara, nakatulog na nga siya. Nanakanganga pa ang bibig. Napailing si Sandro habang nakatingin kay Almara. Natulog na at mahinang humihilik. Napatitig ito sa cellphone na may basag nga sa screen. Tahimik ka lang kapag tulog. Kumuha ng kunumot nga si Sandro para ipatong sa katawan ni Almara. Kinuha rin ito ang cellphone ni Almara. Makalipas ng 1.5 oras ng gising si Almara. Hinanap ng paningin niya si Sandro pero wala na nga ito sa sala. Napangiti si Almara nang makita ang kumot. Kinagabihan umuwi nga si Sandro habang si Almara naman ay nagluluto na ng hapunan nila. Uy Sandro, buti nakauwi ka na. Talong ko lang, nakita mo ba ang cellphone ko? Sa halip na sumagot si Sandro, iniabot nito ang box ng cellphone na iPhone 15 Pro Max. Ano to? Teka, cellphone to ah. At parang iPhone cellphone? Hindi makapaniwalang saad ni Almara. Sa'yo yan. Ha? Akin to? Teka, hihinga muna ako ng malalim ah. Pumikit ng mariin sa Almara, tuminga ng malalim at malakas. May binuga sabay tawa nga ng malakas. Nakakala mo isang mangkukulam. Napaubo na nga lamang si Sandro dahil pinigilan na matawa dahil sa naging reaksyon ni Almara. Nanginginig pa nga mga kamay na kinuha ni Almara ang box ng cellphone at dahan-dahang binuksan at tumambad ang iPhone. Parang kuminang ang mga mata ni Almara na malapad nga ang ngiti sa labi. Naku, baka hindi ako makatulog dito ha. Kumalma ka nga. Ang creepy ng mukha mo. Maraming salamat, iingatan ko talaga to. Pero hindi mo naman kailangan gawin to eh. Naiiyak na saad ni Almara dahil sa labis na saya. Ni hinagip sa panaginip, hindi niya akalain na magkakaroon ng ganitong gamit. Hindi sumagot si Sandro. Naglakad na ito papunta sa silid upang magpalit ng damit. Mabilis na lumipas ang 2 linggo ni Almara sa poder ni Sandro. Masasabi ni Almara na ayos naman kasama si Sandro kahit na kasing lamig ng yelo ang puso nito na madalas parang hangin lang ang kausap niya. Kahit nagalante si Sandro sa mga bagay-bagay, ngunit pinapakita nito na wala itong pakialam o interes kay Almara. Mag-isa lang ngayon na nag-aalmusal si Almara. Dahil tulog pa si Sandro na madaling araw na umuwi. Check up niya ngayon. Kailangan 8:00 ay makarating na siya sa klinik ng OB niya. Hindi kaya siya magalit kung hindi ko siya gigisingin? Sabi pa naman niya sasama siya sa akin sa klinik pero tulog pa rin siya. Bulong nga ni Almara. Sabay kagat nga ng tinapay na may palaman. 7:30 na nang matapos maligo si Almara. Handa na nga siya para umalis. Nagtatalo pa rin ang isipan kung gigisingin si Sandro o hindi. Ngunit sa huli hindi na lang niya gigisingin, baka puyat pa ito. Nang nasa sala na nga si Almira at palabas ng pinto, napahinto siya nang marinig ang boses ni Sandro. Bakit hindi mo ako ginising? Aalis ka talaga na hindi ako kasama? Tanong nga ni Sandro sa iritadong boses. Sorry. Kako kasi baka puyat ke tsaka pagod. Wait me here. Maliligo lang ako, buti talaga nagising ako. Tumango lamang si Almara. Makalipas ng 10 minuto na tapos na ngang maligo si Sandro. Let's go. Nakasimangot na saad ni Sandro. Sorry talaga. Saad na lamang ni Almara. Hindi sumagot si Sandro, diretso lang ang lakad nito papunta sa kotse habang nasa biyahe sila. Hindi napigilan ni Almarang tumaldal.
Alam mo ba, first time kong magpapa-ultrasound, sobrang exciting pala. Sad nga ni Almara. Hindi mo ba nagawa noon pa? Hindi pa nga eh. Diba sabi ko sa'yo busy ako dati pag-iipon? Ngayon lang may time and budget eh. Sa sentro lang ako nagpapacheck up at baka sa libreng vitamins sa amin ni baby. Dapat sinabi mo sa akin kaagad. Ngumiti si Almara. Nag-aalala ka? Sana lagi kang ganyan. Bagay sa'yo yung may concern look. Hindi na nga lamang sumagot si Sandro. Mas naging seryoso ang tingin sa daan at humina ang pagpapatakbo ng sasakyan. Pagdating nila sa OB clinic, napakaraming buntis sa waiting area. May nag-aasikaso sa reception, may mga asawa sa tabi, lahat abala, maliban sa kanila na kararating lang. Sir ma'am, appointment for 8 a.m. under Almara Dizon? Tanong nga ng nurse. Yes. Sagot naman ni Sandro. Napanganga si Almara. Wow, ikaw pa sumagot ha, feeling husband much? Tumingin ng seryoso si Sandro. Well, I'm the father. Nagkibit balikat na nga lamang sa Almara habang nakangiti. Nakakatawa pala sa puso na proud na binigkas ni Sandro na ito ang ama ng dinadala niya. Pumasok silang dalawa. Ang nurse ay ngumiti. Sir, first baby niyo po? Bago pa makasagot si Sandro, nagsalita kaagad si Almara. Yes po, first baby niya. Este namin pala. Excited? Tanong nga ng nurse. Super, pero siya mukhang papunta pa lang sa board meeting. Ngumiti si Sandro ng bahagya. I'm just not used to it. Natatawang tumango na nga lamang ang nurse. Pagupo ni Almara sa examination bed, kinabahan nga siya lalo nang pahiran na ng gel ang tiyan. Pagkalipas ng ilang segundo lumabas na sa monitor ang image ng baby. Pareho silang napatitig. Wow! Mahinang saad nga ni Almara. Parang biglang tumigil ang mundo ni Sandro. Sa unang pagkakataon nakita nito ang maliit na anyo ng batang hindi nito inakalang magkakaroon. That's him? Or her? Wala pa tayong gender reveal, wag kang excited. Sagot ni Almara na nakangiti. Tumawa na nga lamang ang nurse. Healthy heartbeat po, 5 months and a week, and look, he's a boy. Kitang-kita sa screen ng malaking saging ni baby. Oo nga man, nasa tatay. Napatakip ng bibig sa Almara habang pulang-pula ang muka. Natawa ang nurse. Mukha nga. Paglabas nila ng klinik, hawak nga ni Almara ang sonogram picture. Ang cute niya oh. Sad nga ni Almara. Hindi pa kita masyado. Napakunot noo si Almara. Excuse me, malinaw eyes ko no? Kita ko yung ilong kong matangos sa anak natin. Siguro? Cold na saad lang ni Sandro. Huy, anong siguro ka dyan? Aminin mo na mana sa akin. Maybe he got your energy. Definitely not your volume. Aba, anong ibig mong sabihin? You talk too much. At least ako may sound, ikaw parang silent film. Hindi na napigilan ni Sandro na napatawa ng bahagya. Ngunit agad din itong umubo para pigilan ng tawa. Uy, nakita ko yun ah. Umangat yung labi mo. Smile alert! Sad nga ni Almara na tila natuwa nga sa inaakto ni Sandro na first time lamang niyang nakikita. Shh, ano ka ba? Ang ingay mo. Saway nga ni Sandro. Pagdating nila sa kotse, binuksan ni Sandro ang pinto para kay Almara. Salamat. Sad ni Almara sabay upo. Natahimik saglit sa Almara bago nagsalita. Alam mo Sandro, nakakatuwa ka rin pala pag nasa labas ng bahay. Ano ibig mong sabihin? Pag nasa bahay kasi parang may matigas na yelo, yung aura mo, pero kanina parang tao ka. So compliment ba yan? Tanong nga ni Sandro. Of course! Progress yan. Next time baka makisakay ka na rin sa jokes ko, di ba? Unti-unting sumilay ang ngiti sa labi ni Sandro habang naiiling. Habang nagdadrive pa uwi, kinuha ni Almara ang sonogram picture, pinatong sa dashboard para may guardian angel tayong cute.
Baka madistract ako sa daan. Sad nga ni Sandro. Di wag mong tignan, pero at least nandyan siya. Reminder na may rason ka na para ngumiti araw-araw. Sad nga ni Almara. Hindi kaagad sumagot si Sandro. Nasaglit tinapunan nga ng tingin si Almara. Thank you. Ha? Para saan? For letting me come with you. Kahit nalito ako ng gising. Sad pa nga ni Sandro. Yun ba? Wala yun. Maganda nga na lagi kang kasama sa check-up para makita mo na healthy ang anak natin. Pagkarating nila sa bahay, gaya ng dati diretso agad sa kwarto si Sandro. Samantala si Almara ay naiwan sa sala na nakatulala. Iniisip kung ano ang gagawin dahil maaga pa para magluto ng tanghalian nila. Nanood na lang ng TV si Almara para patayin ang pagkabagot. Nais sana kakwentuhan si Sandro, ngunit nakakulong na naman ito sa kwarto. Ngunit walang nagustuhan na palabas si Almara, kaya nagpatugtog na lang siya ng masiglang music. Sumayaw si Almara na sabay sa ritmo ng musika. Dahil sa ingay sa sala, lumabas si Sandro at nakita si Almara na sumayaw. Hindi napigilan ni Sandro matawa dahil bahagyang tumatalbog ang malaking tiyan ni Almara. Hey, baka malug ang anak ko. Malakas na saad nga ni Sandro. Don't worry. Talbog-proof at saka soundproof ang anak natin sa loob ng tiyan ko. Halika na, sayaw tayo. Ang saya. Sayaw ka na. Baka sakaling mainitan yung nagyayalo mong puso. Pili ang saad nga ni Almara na umiindayog pa rin. No thanks. Hindi natuloy nga ni Sandro ang sasabihin ng hawakan ni Almara ang kamay nito. Sige na, mag-dance ka na, Mr. Ice King. Nakangiting pangasar pa nga ni Almara. Hindi napigilan ni Sandro ang mapangiti. Crazy woman. Sad pa nga nito habang umiiling. Baliw man ang mahalaga, hindi naman robot. Huwag masyadong seryoso sa buhay dahil tatanda ka kaagad niyan, sige. Hindi masama ang ngumiti at maging masaya, kahit paminsan-minsan lang. Dahan-dahang umiindayog na nga rin si Sandro, dahil na nga rin sa paghihikayat ni Almara. Sa huli pareho na nga lamang silang nakangiti habang sumasayaw. Makalipas ang ilang minuto huminto na nga si Almara na hinihingal. Hey, ayos ka lang? You look pale. Tanong pa nga ni Sandro na mababanaag nga sa boses ang pag-aalala. Oo, hihingal lang ako. Sad nga ni Almara. Ang kulit mo kasi. Gusto mo ba ng tubig? Yes please, salamat. Mahiling na naglakad nga si Sandro papunta sa kusina para kumuha ng tubig. Pagbalik ni Sandro agad nga nitong pinainom kay Almara. Nakangiting huminga nga ng malalim si Almara. Hay, salamat. Don't do it again. Baka mapano ka. Sad na nga lamang ni Sandro. Napatawa nga si Almara. Ano ka ba? Huwag kang dragon dyan. Ayos lang ako, hiningal lang ako ng very light. Lahat na lang ginawa mong biro. Pati ba yung ibenta mo noon ang sarili mo, trip-trip mo lang? Pikon na saad nga ni Sandro. Kusang kumalaw ang kamay nga ni Almara. Nakinaltokan nga si Sandro. Sabay silang nagulat. Si Almara nagulat nga dahil nga sa ginawa ni Sandro. Ganun din, gulat na gulat habang hawak nga ang ulo. Sorry ikaw kasi, mapanghusga. Saad nga ni Almara na hindi alam ang gagawin. Masakit yun ah. Sorry na. Ikaw naman kasi, para sa kaalaman mo hindi ko ginusto yun. Sadyang no choice lang ako. Gusto ko lang namang makapagtapos ang pag-aaral. Heto nga nakapagtapos ako pero nabuntis. Napatahimik nga ng saglit si Sandro. Nagsisi ka ba? Siyempre hindi. Natakot to kasi iniisip ko paano ko siya bubuhayin. Ako nga na sarili ko lang. Hirap kong buhayin. Kayong mga babae ayaw nyo sa mahirap na paraan. Gusto nyo sa mabilis na daan kahit madungisan ang dangal nyo. Muling saad ni Sandro. Mali ka. Nagkanda kuba-kuba na nga ako sa kakatrabaho eh. Halos walang tulog. Para lang kumita at may makain sa araw-araw. Pero dumating talaga yung punto na wala akong pagpipilian.
Malaking halaga ang kailangan para makagraduate. Isang hakbang na lang para maabot ko ang pinapangarap kong diploma. Ang daan para makapagtrabaho ako bilang guro. Madaling sabihin sa'yo dahil hindi ikaw ang nasa sitwasyon ko. Mag-isa kong itinaguyod ang sarili ko sa murang edad pa lang. Hindi mo alam ang hirap na dinanas ko. Makasurvive lang sa buhay. Lumamlam nga ang mga maga ni Sandro habang nakatitig kay Almara na seryosong nagsasalita. Sorry. Ngumiti si Almara. Kahit seryoso ang pagkakasabi mo ng sorry, pero sincere naman kaya ayos na. Okay lang, di mo naman maalis sa isipan na madumi akong babae dahil tama ka naman. Mali ang paraang ginawa ko na yon. Pero sa ngayon, hinaplos ni Almara ang tiyan. Masasabi kong blessing in disguise ang nangyari. Magiging ina na ako. Ngumiti si Sandro at ipinatong ang kamay sa tiyan ni Almara. Pareho silang nagulat nang gumalaw nga ang bata sa loob na para sumipa. Naramdaman niya ang init ng palad mo. Mabilis na lumipas ang mga araw at 6 na buwan na ang tiyan ni Almara. Naging malapit na rin silang dalawa at madalas na ang pagngiti ni Sandro at nagkukwentuhan na rin sila. Unti-unti, lumalambot at natutunaw na ang yelong puso ni Sandro dahil kay Almara. At muli, bumubukas ang damdamin ni Sandro para sa babae na natutunan na nitong magustuhan. Walang magawa si Almara kaya nagpasya siyang maglinis na lang. Habang nagpupunas ng lamesa ay kumakanta pa siya. Nakasuot siya ng maluwag na t-shirt at leggings na komportable kahit medyo malaki na ang tiyan niya. Linis is life. Sad nga ni Almara. Sa pakantang poses habang hawak nga ang feather duster na parang microphone. Walang maayos na tono. Sabat ni Sandro mula sa likod. Habang papasok sa sala, kararating lang nito mula sa pagja-jogging. Napalingon si Almara. Aba, good morning Mr. Sungit. May gana ka bang mag-criticize ngayon ha? Energetic nga ng saad ni Almara. Hindi ako nag-criticize, stating fact lang. Di wow, salamat sa honesty mo Mr. Yelo. Umiling lang si Sandro at naglakad na nga papunta sa sofa bitbit ang laptop nito. Sanay na si Almara. Ganito si Sandro araw-araw. Tahimik na parang may sariling mundo. Ngunit hindi na tulad ng dati. Ngayon ay kinakausap na nga siya at paminsan-minsan ay nginingitian. At sa totoo lang, mas gusto na nga rin ni Almara yung ganito kaysa yung sobrang cold nung una nilang sabay tumira dito. Ngunit bago pa nga si Sandro makasagot, biglang bumukas ang pinto ng bahay. Sandro, tawag ng isang malambing na boses na babae. Isang familiar na tinig ang narinig ni Sandro dahilan para mapatingin ito sa pintuan. Nasa pintuan ang isang babae maganda. Maayos ang postura, naka-designer dress at may hawak na branded na bag. Ito ang babaeng minsang minahal ni Sandro at ang babaeng iniwan siya para sa isa pang lalaki. Amanda. Mahinang saad nga ni Sandro habang nakatitig sa babae. Wow, mukhang hindi ito naglalaban ng 10 taon na. Ang haba at ang ganda ng mako ko. Bulungan ni Almara sa sarili habang pinagmamasdan ng babae. Can I come in? Tanong ni Amanda. Ngumiti pa ng matamis. Sandaling natigilan nga si Sandro. What are you doing here? I miss you. Mahinang saad nga ni Amanda habang lumalapit. Oh no. Baby, close your ears. May teleserye yatang mangyayari. Bulong pa ni Almara, sabay hawak nga sa tiyan. Wala ka bang ibang mapupuntahan? Malamig nga na tanong nga ni Sandro. Malungkot na ngumiti si Amanda. I left Gavin. He cheated on me. After all this time, ikaw pa rin ang hinahanap ko, Sandro. Dumilim ang mukha ni Sandro at napakuyom nga ng kamao. Hindi ito nagsalita. Nakita ni Almara ang biglang pagsama ng mood ni Sandro. Napakaramdam nga ni Almara na ayaw ni Sandro na naroon ang babae. Kaya taas noong ngumiti ng malapad si Almara. Base sa itsura ni Sandro,
Ayaw ka niyang pumasok kaya umalis ka. Saad naman ni Almara ng palaban. Nabaling ang tingin ni Amanda kay Almara at tumingin mula ulo hanggang paa na para bang gina-judge siya. And you are? Me? Ako yung current leading lady sa teleserye Mars. Excuse me? Tas kilay na saad pa nga ni Amanda. I mean, ako yung buntis na live-in partner ni Sandro. Nakangiting saad ni Almara. Sabay, pinakita pa nga ang malaking tiyan. Napangiwi nga ang babae. You are pregnant? Yes, obviously. Unless may nilagay lang na pakuan dito sa tiyan ko. Sandaling natawa nga si Sandro. Pero agad ding naging seryoso. Habang si Amanda ay hindi natutuwa, sa inasta ni Almara. Hindi ko in-expect na ganito ka na ngayon, Sandro. Saad pa nga ni Amanda, na nakataas ang kilay. Anong ibig mong sabihin? You living with someone like her? You used to have standards. Nanunuyang saad pa nga ni Amanda. Natahimik nga si Almara sa sandaling yun. Parang may kumurot sa dibdib niya. Pero hindi siya nagpakita ng kahinaan. Umalis ka na. Pagtataboy nga ni Sandro. Naluluhang lumapit si Amanda kay Sandro. Let's talk privately, please. Bago pa makasagot si Sandro agad na naunang nagsalita sa Almara. Sige go, mag-usap kayo, punta lang ako sa kusina, magluluto ako ng popcorn para may tunog habang nag-aaway kayo. Hindi to away. Di drama, pareho lang yun sa mata ng buntis. Mataray na saad nga ni Almara. Tumalikod sa Almara pero dahan-dahan lang siyang lumayo. Habang pinakikinggan ng bawat salitang naririnig, curious si Almara sa relasyon ng dalawa na sa tingin niya ay dating magkasintahan. Amanda, matagal na tayong wala, bakit ka pa bumalik? You made your choice. Seryosong saad ni Sandro. I know, pero I made mistake. Nadala lang ako sa pera sa comfort, pero ikaw ang gusto ko, Sandro. Nagtatalo ang puso ni Sandro. At ang galit na matagal na nga nitong kinikimkim. Una at huling kasintahan ni Sandro si Amanda. At si Amanda ang dahilan, kaya nagsumikap nga si Sandro para umangat sa buhay. Alam mo bang, ilang taon ako naghintay na bumalik ka? Galit ako dahil iniwan mo ako para sa lalaking yun. Iniwan mo ako dahil wala akong pera na may bibigay sa mga luho mo. Malamig na saad ni Sandro. I'm here now. Pangaalo naman ni Amanda sabay yakap kay Sandro. At sa mismong sandaling yon, bumalik sa Almara dala nga ang tray ng juice. Juice anyone? Nalaking mga mata ni Almara nang makita nga si Amanda na nakayakap kay Sandro. Sorry, akala ko nagkukwentuhan lang kayo. May pahug scene pala. Nakalimutan kong may bagong episode ngayong araw. Mabilis na bumitaw si Amanda pero ngumiti ng peke. We were just catching up. Catching up? Parang sobra yatang catch, Mars. Halos buhatin mo na siya eh. Almara, please wag ka na magselos. Matagal lang tapos ang relasyon namin. Saad nga ni Sandro pero halatang natawa. Fine. Pero gusto kong sabihin ako na ang bagong leading lady. Hindi na ako pa-extra at hindi ako nagsiselos. Umirap nga si Amanda. You are unbelievable. At least ako available. Pili ang saad nga ni Almara. Mataas na nga lamang ang kilay ni Sandro at malakas na natawa sa pagtataray ni Almara. Tila aliw na aliw sa pagiging palaban ni Almara. Umalis ka na, Amanda. Baka mapaano pa ang maging ako. Sigurado ka bang sa'yo yan? Nanak mo yan? Babalik ako at papatunayan na ako ang karapat-dapat sa'yo na mas manlulokong babaeng to. Gigil na saad nga ni Amanda sabay irap nga kay Almara. Nagmarcha palabas ng bahay si Amanda. Pagaling si Amanda matapos ang tensyonadong pag-uusap na paupo si Sandro sa sofa. Habang sapo ang noo. Lumapit si Almara dala ang unan at tinabi nga kay Sandro. Okay ka lang? Parang nalugi ka. Jowa mo ba yon? Ang pangit ng taste mo ah. Mukhang clown sa kapal ng makeup. Napapairap na nga lamang na saad ni Almara. Kahit problemado si Sandro sa muling pagkikita ni Amanda, ay napangiti ito dahil kay Almara. She left me.
when I needed her the most. Tapos ngayon babalik siya. Mahinang kwento nga ni Sandro. Babalik siya ngayon, nakita niyang umangat na ako sa buhay. Sa unang pagkakataon naintindihan na nga ni Almara kung bakit ganito na nga lamang si Sandro, kalamig. Nakita niya kung gaano kalalim ang sugat sa likod ng pagiging malamig ni Sandro. Hindi ko man alam ang kwento ng nakaraan yung dalawa, pero sa nakikita ko sa'yo at pagkakilala, sa tingin ko siya ang dahilan kung bakit taong yelo ka. Kung ako yun, di kita iiwan, sasamahan kita kahit ikaw pa ang pinakamahirap sa buong mundo. Tapos sabay tayong aangat. Sad nga ni Almara. Napatigil nga si Sandro at napangiti. Almara. Putol naman ni Almara. Pero hindi ako siya, no? Napatawa na nga lamang si Sandro, kahit pilit. Palaban ka pala. Medyo lang. Maiwan na kita, dahil magluluto na ako ng tanghalian natin. Lumipas ang 3 araw matapos magpakita si Amanda. Pero ramdam ni Almara na hindi pa tapos ang gulo. Madalas, nakikita ni Almara si Sandro na seryoso, tahimik, at minsan, nahuhuling nakatingin lang sa kawalan na parang may iniisip. Hindi naman siya selosa, technically, lalo na nagugustuhan na niya si Sandro. Pero bilang buntis, sabi nga niya, hindi ako selosa, hormonal lang. At kaya nang inaasahan dumating na naman ang hindi inimbita. Good morning, Sandro. Pati nga ni Amanda, sa matinis at masiglang boses. May dala pa nga itong paper bag ng mamahaling pagkain. Oh no. Bulong nga ni Almara mula sa kusina habang nagbabalat ng mangga. Bumalik ang kontrabita. Sisaad pa nga nito. Anong ginagawa mo rito? Bakit palagi nga ang tanong mo? I just bought breakfast. You always forget to eat. Biro pa nga ni Amanda at may pa-Ingles pa. Hindi mo na kailangan mag-abala pa. Tsaka napapa-English ka pa ah. Hindi to abala. Gusto ko lang talagang bigyan ka ng masarap na pagkain, bawal ba? Sad nga ni Amanda. Lumapit nga sa Almara sa 2 dalang kutsilyo at mangga. Oh, may bisita pala tayo. Sad nga ni Almara na kunwaring nagulat. Gusto mong mangga, Miss Amanda? Medyo maasim, swak sa mga mahilig ng mang-asim. Tumikim si Sandro na pinipigilang matawa. Si Amanda naman ay ngumiti ng pilit. No thanks, I prefer sweet things. Kaya pala umalis ka kay Sandro dati kasi matamis yung ibang wallet. Sad nga ni Almara sabay kagat nga ng mangga. Almara, saway naman ni Sandro. Yes, Sandro? Wala. Sige, pagpatuloy mo ang pagkain ng mangga. Sad nga ng lalaki. Hindi pinansin ni Amanda si Almara. Sa halip ay lumapit kay Sandro at ngumiti. Successful business owner ka na pala ngayon. Sad nga ni Amanda. Yes. Sagot naman ni Sandro. Good for you. I'm so proud of you. You always been amazing. Malanting sad pa nga ni Amanda. Salamat. Sa gilid ng mesa, nagmamasid si Almara habang nilalagay sa pinggan ng tinapay. Paglingon ni Amanda agad nga itong umiti ng peke. Oh, by the way, how's your situation? Tanong ni Amanda nakatingin nga sa tiyan ni Almara. This? Still pregnant, thanks for asking. Tinapik ni Almara ang tiyan. Who's the real father? Dahil sigurado ko hindi gagalaw ng babae, si Sandro na hindi gumagamit ng proteksyon. Tanong nga ni Amanda. Nagtaas ang kilay si Almara. Bakit ka sigurado? Ikaw ba ang umararo sa akin? Mataray na saad naman ni Almara. Mabilis na tumingin si Sandro kay Amanda. Enough. Oh, I'm just curious. You can't blame me for wondering. Maarteng patuloy naman ni Amanda. Curious ka pero bastos na yung tanong. Kung gusto mong malaman, siya na ang tunay na tatay. Pero kung gusto mong makasigurado, pwede mo namang hingin ng DNA test, diba? Sagot naman ni Almara at hindi siya magpapatalo. Excuse me. Dagdag nga ni Almara. Kasi baka magtaas yung blood pressure ko sa presence mo. At naglakad nga si Almara papunta sa kwarto at iniwan ang dalawang
Nagkatinginan sa kanya. Pag-alis ni Almara, huminga ng malalim si Sandro. Amanda, please. Don't do that again. And please, huwag ka nang bumalik pa dito. Do what? I was just... You were crossing the line. Pagpuputol nga ni Sandro sa sasabihin ni Amanda. Alam ko, Sandro, hindi mo siya mahal. You're just taking responsibility. Saad ni Amanda at mas lalo pang lumapit. I saw the way you looked at me last time. You still feel something. Dagdag ni Amanda. Pero bago pa makalapit si Amanda kay Sandro, biglang bumaba si Almara. Uy, sorry ah. Naiwan ko pala yung mangga ko dito. Napatingin si Almara sa eksena. Si Amanda halos isang dangkal na lang ang layo kay Sandro. Oh my, round 2? Saad nga ni Almara na tila nangaasar. Almara. Pero, pinutol nga ni Almara ang sasabihin ni Sandro. Teka lang, magdadala ako ng popcorn. Mukhang magandang palabas to ah, may kissing scene pa. Pili ang saad niya. Napasa po na nga lamang si Sandro sa noo. Amanda, I'm done. Don't come here again. Pero, angal nga ni Amanda. No buts. Tumayo si Sandro at tinawag nga si Almara. Come on, let's go. We're going out. Teka, buntis ako, hindi pipi. Hindi mo ko pwedeng kausapin ng ganyan. Saad nga ni Almara. Hindi ko alam kung paano sisimulan. Sagot naman ni Sandro. Simulan mo na sa pinakamadali. Tulad ng sinabi ko, ex-girlfriend ko lang si Amanda. Nagsisimula pa lang ako noon mabuo ang mga pangarap ko. Nais ko siyang mabigyan ng magandang buhay. Pero hindi na nga siya makapaghintay. Sumama siya sa ibang mayamang lalaki na kayang ibigay ang lahat ng gusto niya. Ngayon sasabihin mo kung gusto mo pa yung Amanda na yun? Hindi ko siya gusto. Diretsong sagot nga ni Sandro. Sure ka? Baka naman may spark pa kayo. Saad nga ni Almara na tila tinetest nga ang lalaki. Kung meron man dati, matagal na yung patay. Kumunot noo si Almara. Bakit parang bigla kang nagmukhang kawawa kanina? Napatingin si Sandro kay Almara, tapos ngumiti ng bahagya. Kasi narealize ko, kung hindi niya ako iniwan noon, hindi kita nakilala. Natahimik nga si Amara, habang namumula nga ang buong muka. Grabe, smooth ah. Kung dati kang yelo, ngayon parang mainit na kape na may hugot. Ngumiti si Sandro. Maybe you are melting the ice, Almara. Or maybe natutunaw ka kasi nakukulitan ka na sa akin. Natatawang saad pa nga ng babae. Natawa na nga lamang si Sandro. Lagi mo akong pinapasaya. Kaya siguro natutunan na kitang magustuhan. Napatili nga si Almara habang pinaypayan nga ang leeg gamit ang kamay. Napapreno naman si Sandro dahil sa gulat. What the? Okay ka lang? Ano nangyari sa'yo? Nag-aalalang tanong nga ni Sandro. Sabi mo gusto mo ako. Yes, sinabi ko nga. Hala, gusto na ako ng taong yelo. Hindi makapaniwalang pang-aasar pa nga ni Almara. Naiiling na muling pinaandar nga ni Sandro ang sasakyan. Hindi ka mahirap magustuhan. And I think soon masasabi ko na sarili ko na mahal kita. Muling napatili si Almara. Ngunit hindi na lang yan pinansin ni Sandro. Nag-focus ang lalaki sa pagmamaneho, baka mabangga sila. Grabe, ang smooth mong umamin. Tapos ito ko parang sasabog na sa sobrang kilig. Dinala ni Sandro si Almara sa paborito nga nitong restaurant. Ang ganda dito, ang aliwalas at ang daming halaman, kaya preskong paligid. This is my favorite restaurant. Masarap ang pagkain nila dito. Mas masarap pa sa luto ko? Yes. Napairap na nga lamang sa Almara. Wow, ang gentleman ah. Hindi mo man lang tinanong kung anong gusto ko kainin. Ipapatikim ko ang paborito kong pasta dito, sobrang sarap. Sige, ayusin mo lang na masarap ah. Makalipas ang 6 na minuto dumating na nga ang orders nila. Ang sarap nga. Ang creamy tsaka linamnam pa. Nakapikit na saad pa nga ni Almara habang inunguya ang pasta. See? Sabi ko naman sa'yo eh. Nakangiting saad ni Sandro kay Almara. Sana lagi lang nakangiti, mas lalo kang gumagwapo. Magmumukha naman akong baliw kung lagi akong nakangiti. Ayos lang,
Gwapong baliw. Natatawang saad ni Almara. Natawa rin si Sandro at nailing. Saglit na nawala sa isipan nila ang nangyari kanina sa pagitan nila Amanda. Gabi na nang makauwi sila sa bahay dahil namasyal pa sila kung saan-saan. Naghapunan na rin sila sa labas, kaya hindi na magluluto pa si Almara. Tumambay muna sila sa veranda para magpahangin bago matulog. Habang nakaupo si Almara, hawak ang mainit na gatas. Lumapit si Sandro. Hindi ko akalain na darating ka sa buhay ko. Sad nga nito. Same. Hindi ko rin nakalaing makakatira ako sa bahay ng mayaman na mukhang lagi lang magpa-file ng tax report. Napatawa nga si Sandro. Pero nang humina ang tawa, naging seryoso ang boses nito. Amanda was my biggest weakness before. Pero ngayon ikaw yung pinakamatibay kong dahilan para magbago. Napatingin sa Almara kay Sandro. Halatang nagulat. Wow, hindi ko alam kung dapat akong kiligin o magtanong kung may lagnat ka. Ngumiti si Sandro. I mean it. Habang nakatingin si Sandro kay Almara, unti-unting bumigat ang tingin nito. Hindi sa galit, kundi sa nais nga nitong ipahiwatig ng damdamin. Almara, ang ganda-ganda mo pala kapag matagal kang tinititigan. Anak ng tokwa. Ngayon mo lang napansin sa tagal nating magkasama? Pili ang saad nga ni Almara. Napatawa na nga lamang si Sandro, ngunit agad ding natigil nang tumunog ang cellphone. Tinignan nga nito ang cellphone kung sinong nag-text. If I can't have you, no one will. Level up na si kontrabida. Pairap nga na saad ni Almara. Tinignan ulit ni Sandro ang screen, tapos tinignan si Almara. She's losing it. E di wag mong patulan. Ganyan talaga kapag na-realize ng tao na hindi siya ang ending. Napangiti na nga lamang si Sandro. Natutuwa siya sa pagiging confident ng babae. You're right. Kinuha ni Sandro ang SIM card at tinanggal sabay putol nga at itinapon. Wala nang dahilan para bumalik siya sa buhay ko. Nang matapos silang mag-usap, pumasok na nga sa silid si Almara. At nang makatulog, pumasok nga si Sandro at tumabi sa gilid ng kama. Hinaplos ni Sandro ang tiyan ni Almara. Hindi man kita plinano, pero ikaw ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Kinaumagahan nagising si Almara na medyo matigas ang unan. Nagulat siya nang makita nga ang braso at dibdib pala ni Sandro ang hinihigaan. Walang suot na pangita si Sandro kaya malaya ulit makita ni Almara ang naglalakihang pandesal nito. Anong ginagawa mo dito? Bulungan ni Almara habang nakatitig sa nakapikit nga na mukha ni Sandro. Dahan-dahang gumalaw si Almara. Para sana tumayo ngunit niyakap siya ni Sandro. Naging kulay mansanas ang buong mukha niya dahil sa sitwasyon. Good morning. Nakangiti at nakapikit nga, nabati ni Sandro. Kising ka na? Hindi. Sleep talking lang ako. Natatawang sagot nga ni Sandro na parang nahalo na nga sa pagkapilya ni Almara. Wow, marunong ka nang magbiro ngayon ha. Natuto ka ba sa akin ha? Napangiti si Sandro. Minulat nga nitong mga mata at ngumiti kay Almara. Nasaan ang good morning ko? Paglalambing pa niya. Good morning. Bitawan mo na nga ako dahil tatayo na ako. Mamaya na. Anong mamaya na? Gutom na ako, 8:00 na ng umaga. Lumuwag ang pagkakayakap ni Sandro kaya tumayo na nga si Almara. Magluluto na ako ng agahan natin. Ano gusto mo? Ikaw, gusto kong agahan. Nakangising sagot ni Sandro. Hay naku, lumilevel up ka na. Hindi ako bacon para maging agahan mo. I want fresh meat. Kinuha ni Almara ang una na ibinato nga kay Sandro na natawa lang. Dati, nasobrahan ka sa lamig. Ngayon naman, nasobrahan sa init. Bahala ka na nga dyan. Saad nga ni Almara sabay lakad palabas nga ng kwarto. Habang nagluluto nga si Almara, nakamasid lang sa kanya si Sandro. At nang matapos silang kumain, saktong may nag-doorbell. Lagi na nilalak nga ni Sandro ang pinto para hindi basta-basta makapasok ang sino man. Siguradong yung lovers mo na naman yan.
Pangasar nga ni Almara. Hindi ko siya lover. Pinuksan nga ni Sandro ang pinto. At yun na nga, the woman of chaos herself, si Amanda. Naka all black, may hawak nga na bata. May 4 na taon, curly hair, singkit ang mata at mukhang napakabait. Good morning, Sandro! Bati pa nga ni Amanda na nakangiti. At bago pa makasagot si Sandro, tumingin si Amanda sa bata. Say hello, sweetheart, dugtong ni Amanda. Nang biglang, Hi, Daddy! Bati nga ng bata. Natigilan si Sandro. Wait, what? Surprise! Sandro, meet Troy, ang anak natin. Saad nga ni Amanda. Are you serious? Bakit ngayon mo lang sinabi? Pinaglololoko mo ba ako, Amanda? Dahil nahihiya akong lumapit sa noon dahil sa ginawa ko. But now, napag-isip-isip ko, deserve ni Troy makilala ka. I raised him alone, Sandro. Walang tulong mula sa'yo. Pero ngayon na nandito ka na, gusto ko lang makilala ka niya. Pagdadrama nga ni Amanda. Natahimik si Sandro, hindi makapagsalita. At sa totoo lang, kahit si Almara medyo nagugulhan din. Kasi habang nakatitig nga si Almara sa bata, napapaisip siya. Paano kung totoo? Ngumiti si Amanda sabay pahid nga ng luha. You don't have to take responsibility, Sandro. I'm not asking for money. I just want Troy to know his father. Nagala lang tumingin si Sandro kay Almara na seryoso na nga ang muka. Nung maghiwalay tayo, buntis na pala ako. Dugtong nga ni Amanda. Napamura na nga lamang si Sandro. Amanda, nagsisinungaling ka yata. Hindi ko anak tong bata. Hindi naman pinarinig ni Sandro, pero narinig na Almara. At Amanda. Kumalma ka. Teka lang, baka matakot yung bata. Walang kasalanan ng bata para magkaroon ng trauma, ganito na lang. Alam kong may duda ka. Siyempre ako rin. Magpa-DNA test na lang kayo ng bata. Kalmado at nakangiting saad nga ni Almara. Napansin ni Almara na namutla nga si Amanda at kung paano ito lumunok ng laway. Papayag ka namang ipa-DNA ang anak mo, di ba? Bakit kailangan pa? Sigurado kung anak to ni Sandro. Hindi na kailangan yon. Nauutal na saad nga ni Amanda. Kumunot ang noon ni Sandro. Bakit ayaw mo? Kung totoong sinasabi mo, wala kang dapat ikatakot. Fine, bahala kayo. Iiwan ko muna dito si Troy. Sang-ayon pa nga ni Amanda. Pagkatapos sabihin niyang tumalikod na nga tumalis na si Amanda na iniwan ng anak. Tahimik na umiyak ang bata, kaya nilapitan ito ni Almara. Halika rito, maupo ka. Huwag ka matakot, hindi ka namin sasaktan. Masuyong saad naman ni Almara sa bata. Tumahan ang bata, tumupo sa tabi ni Almara. Kalip po ba sa akin si Mommy? Hindi po ba ako good boy? Nagkatinginan nga sina Almara at Sandro na parang naawa nga din sa bata na inosente na nadamay. Nahabag nga si Almara sa nakakaawang mukha ng bata na tila natatakot. Hinaplos ni Almara ang ulo ng bata. Hindi galit sa'yo ang mommy mo. May topak lang. Almara. Sad nga ni Sandro. Biro lang. Good boy ka. Ang bait-bait mong bata. Puti hindi ka nagmana sa nanay mo. Napailing na nga lamang ulit si Sandro dahil sa sinasabi ni Almara. Ikaw din, ang bait-bait mo po. Kahit sabi ni mommy, monster ka. Napailing na nga lamang si Almara, sabay, bulong nga nito. Naku, yung nanay mo talaga. Tumingin ang bata kay Sandro. Sorry po. Bakit ka nagsasorry? Magagalit si mommy pero ayoko pong magsinungaling. Ang totoo po, hindi po ikaw ang daddy ko. Si Daddy Gavin po. Ang sabi po ni mommy, kailangan ko pong magsinungaling pero hindi ko po kaya. Pagamin nga ng bata. Napapitik nga sa hangin si Almara dahil si inis kay Amanda. Dahil talagang ginamit pa niyang bata. Talagang bruha. Ginamit pa para sa pansariling kagustuhan. Naku, makakalbo ko talagang kontrabida na yun. Ginulo ni Sandro ang buhok ng bata at ngumiti. That's good. Masama ang magsinungaling.
Don't worry, kapag pinagalitan ka ng mommy mo, kami ang bahala sa kanya. Please po, don't hurt my mommy. Kahit po ganyan siya at lagi po akong pinapagalitan, love na love ko din po ang mommy ko. Nagmamakawang sad nga ng bata. Niyakap nga ni Almara ang bata at hinaplos ang ulo. Napakabuti mong bata. Hindi namin sasaktan ng nanay mo. Pagsasabihan lang namin. Ang swerte niya dahil may anak siyang tulad mo. Hindi na nila kailangan ng DNA test dahil mismo ang bata na ngang nagsabi ng katotohanan. Kinabukasan maaga palang dumating si Amanda. May alam akong klinik. Hindi na kailangan dahil alam na namin ang katotohanan. Putol nga ni Sandro sa sasabihin ni Amanda. Napakunot noo si Amanda. Anong ibig mong sabihin? Takang tanong nga ni Amanda. Sinabi ng anak mo ang totoo. Sagot nga ni Almara. Dumilim ang mukha ni Amanda at matalim ang mga matang tumingin sa bata. Napatago nga sa likuran ni Almara ang bata dahil sa takot sa sariling ina. Wisit ka talagang bata ka? Galit na sigaw pa nga ng babae. Saad naman ni Sandro? Ipapakulong kita kapag hindi mo itrato ng tamang anak mo. Pagbabanta nga niya. Hindi mo alam ang pinagdadaanan ko. Ginawa ko lang to dahil mahal pa rin kita. Sigaw nga ni Amanda. Amanda, mali pa rin yan. You use a child to manipulate me. Pero Sandro, we were happy before. Naiiyak na saad nga ni Amanda. No, you were happy. At ako pilit na inaabot ang karangyaan para sa ikaliligaya mo. Pero anong ginawa mo? Iniwan mo ko. Humagulgol si Amanda at humandusay nga sa seheg. Next time, huwag kang magdala ng bata sa gyera ng matatanda. Hindi siya props. Hindi mo dapat siya ginagamit. Palaban na saad naman ni Almara. Mommy, please stop. Uwi na po tayo. I'm sorry dahil hindi ko po kayang magsinungaling. Saad nga ng nakakaawang bata. Saad naman ni Almara. Maswerte ka nga dahil may anak kang mahal na mahal ka. Kahit bruha ka. Tanggapin mo na lang na tapos na kayo ni Sandro. Mag-focus ka na lang sa anak mo na mahal ka. Tumigil sa pagiyak si Amanda. Tila natauhan. Tumingin ito sa anak na umiiyak na rin. Sorry din, Troy. Dahil dinala kita sa gulong to. Halika na, umuwi na tayo. Promise hindi na ito mauulit pa. Sad nga ni Amanda na parang tuluyan na ang nahimasmasan. Tumakbo ang bata papunta sa ina at nagyakapan nga ang dalawa. Binuhat nga ni Amanda ang anak at tinapunan nga ng tingin sina Almara at Sandro. Don't worry, hindi na ako manggugulo sa inyo. Saad ni Amanda bago ito naglakad palabas. Nang makalis nga ang ina, niyakap nga ni Sandro si Almara. Salamat dahil hindi mo ako pinagdudahan. Nanatili ka sa tabi ko. Nakangiting hinaplos ni Almara ang braso ni Sandro. Walang magandang indudulot kung magal sa balutan ka kaagad ako. Tulad nito, hindi naman totoo pero kung sakaling anak mo nga talaga, karapatan ng bata na maramdaman ang kalinga mo bilang ama. So, ayos lang sa'yo kung sakaling anak ko nga ang bata? Oo, dahil mas nauna naman sila eh. Hinalikan ni Sandro ang bunbunan nga ni Almara at ngumiti. Ang swerte ko talaga dahil nakilala kita. Kahit naubod ka ng kakulitan, sobrang bait mo at maunawain. Busilak ang puso mo. Mabilis na lumipas ang mga araw at buwan. Dumating na ang pinakahihintay nilang sandali. Madaling araw tahimik ang buong bahay hanggang sa biglang may malakas na sigaw nga galing sa kwarto. Sandro! Aray, ang sakit ng tiyan ko! Napabalikwas nga ng bangon si Sandro sa sobrang gulat. Tumama ang ulo nito sa headboard. Bakit? Paglingon ni Sandro nakita nga nitong pawis na pawis si Almara. Nakasquat sa gilid ng kama at hawak ang tiyan. Hindi to false alarm ah. Totoo na to. Mga anak na talaga ako. Nanlaki ang mga mata ni Sandro. Wait lang, hindi pa to due date ah. Ano na ngayon? Baka nagmamadali lang tong anak mo, mahal na sa'yo. Nataranta si Sandro. Salip na kunin ng bag, cellphone ang nakuha nga nito. Anong gagawin ko? Hindi ako ang dapat mong tanungin. Ako yung mga anak dito. Kumuha si Sandro ng towel, bottled water, tsaka laptop. Laptop? Para saan yan?
Sigaw ni Almara. Para mag-search ng how to deliver a baby at home. Ano ka, Dr. Google? Hospital lang kailangan ko, Sandro. Mabilis na nalalayan nga ni Sandro sa Almara, pasakay sa kotse. At agad nagmaneho nga si Sandro. Pareho silang kabado at nanginginig sa kaba. Bilis, Sandro! Sigaw nga ni Almara habang umiiyak dahil sa sakit. Almara, calm down. Pakamusta na si baby? Calm down? Kung sa'yo kaya lumabas tong bata, tignan ko kung kalmado ka pa. Relax, malapit na tayo. Sabi nga ni Sandro. Yan din ang sabi mo kanina pa. Pero parang mas mabilis pa yung delivery ng Shopee kesa sa pagmamaneho mo. Biglang lumiko si Sandro sa maling kanto. Hindi dyan. Sigaw ni Almara. Shortcut to. Shortcut saan? Sa impyerno? Dahil sa pagkatananta ni Sandro, hindi na nito alam kung saan ang daan papunta sa ospital at napunta pa nga sila sa isang drive-thru sa fast food. Gutom ka ba? Medyo inis na tanong ni Almara. Napakamot na nga lamang si Sandro at pinakalmang sarili para makarating na nga sila sa ospital. Pagdating nila sa ospital, sinalubong sila ng mga nurse. Sir, si Ma'am po manganganak? Saad naman Almara. Hindi, magpapas pa lang sa likod. Oo, manganganak ako syempre. Pili ang saad nga nito. Agad silang pinasok sa delivery room. Habang pinaprepare nga ni Almara, pinapahinga nga siya ng doktor. Okay ma'am, relax po tayo. Ilang oras pa bago full dilation. Saad nga ng doktor. Tok, ilang oras? Mga 2 to 3 hours pa po. 2 to 3 hours? Ngayon pa lang gusto ko nang ilabas to eh. Lumipas nga ang isang oras, si Almara halatang pagod na. Pero hindi pa rin nawawala ang pagkadaldal. Dok, pwede bang cesarean na lang? Feeling ko kasi gusto na talaga ng baby ko na lumabas at mamamatay na yata ako sa sobrang sakit. Kalma po ma, malapit na. Saad ng doktor. Malapit na rin po ata akong matigok dito eh. Tumingin si Sandro sa nurse. Pwede bang ako na lang sumalo ng bata? Sir, hindi po yan basketball. Natatawang sagot na nga lamang ng nurse. Kalma lang po kayo. Saad naman ng doktor. Muling lumipas nga ang 2 oras, halos hindi makahinga sa Almara sa labis na sakit. Ma'am, push po kapag may contraction na. Saad ng doktor. Paano kung gusto kong sumigaw muna? Sige po, mas maganda kung sabay. Nakangiting sagot nga ng doktor. Hinawakan ni Sandro ang kamay ni Almara. Come on Almara, you can do this. Push ma'am. Sigaw nga ng doktor. Heto na talaga. Parang lumalabas na talaga. Breathe Almara, breathe. Huwag ka nang mag-breathe dyan. Hindi mo alam kung gaano kasakit to. Focus ma'am. Saad ng doktor. Isang malakas nga na iri at pagbuga ng hangin ang ginawa nga ni Almara at nailabas nga niyang sanggol. Saglit na tumigil ang mundo ni Sandro nang makita ang anak. Tinignan nga ni Sandro ang sanggol, nangingilid ang luha nito. Ngayon lang ni Sandro naramdaman yung ganitong klaseng kaligayahan. Lahat ng takot, lahat ng pader sa puso nito parang natutang sa unang iyak ng anak nila. Hi. Mahinang saad nga ni Sandro habang hinaplos ang maliit na kamay ng bata. Ako ang daddy mo. Ako ang nanay mo. Sabat naman ni Almara. Pilit pang tumatawa kahit pagod na pagod. Ako yung pinaghirapan kang ilabas, remember that. Pagkalipas ng ilang oras, nasa private room na nga sila. Inaantok si Almara dahil sa kapaguran, ngunit pinipilit niyang hindi makatulog para masilayan pa ng matagal ang anak. Grabe ang gwapo niya. Masayang saad nga ni Sandro na hindi maalis ang tingin sa anak. Siyempre maanak ka sa akin. Almara, thank you sa lahat. Sa pagtitiis sa ugali ko noon. Sa pag-iintindi sa akin at ngayon. Sa paglabas sa anak natin. Pareho silang natigilan ng umiyak nga ang anak nila. Ngumiti si Almara dahil mukhang gutom na nga ito kaya pinadede niya. Gutom na gutom ang baby. Makalipas ang ilang minuto nakatulog na nga ang bata dahil nabusog na ito. Anong gusto mong ipangalan sa kanya? Ikaw, anong gusto mo? Ikaw ang magpangalan sa kanya. Aldro na lang. Pinagsamang pangalan natin. Napangiti si Sandro. Maganda yan. Hinalikan ni Sandro sa noo si Almara. Thank you so much. I love you, Almara.
Kayo na ang buhay ko ng anak natin. Kayo na ang dahilan ko para maging masaya at ngumiti sa araw-araw. Inihilig ni Almara ang ulo sa balikat ni Sandro. I love you to Sandro. Maraming salamat dahil minahal mo kami ng anak natin. Hinawakan ni Sandro ang babangan ni Almara at dahan-dahan nilapit ang muka hanggang sa magdikit ang mga labi nila. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni Almara at Sandro. Maraming salamat po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay at shout out po sa inyong lahat.